May tinatanong siya, no? Hindi ako. Pag magbukas siya ng computer, ay, good morning, good evening, good evening. Ngayon, ang pag-usapan muna natin ay, ang pag-usapan po natin, main topic ko po ngayon yung nag-apila na po si Duterte sa appeals chamber ng ICC. At ang pag-usapan po ay dinidiin na i-dismiss na once and for all. Yes. Give me paper and pen. Here, come here. Paper and pen. Here. Oh. Here's a pen. There's paper below. Okay. Nanghingi kasi nga po ko ng paper and pen eh. Oh. So many. So plenty. Okay. One too many. Good evening po. Ang pag-usapan natin sa inyo. Balita lang sa inyo na naisampa na po ni Digong ang kanyang apila sa Appeals Chamber sa International Criminal Court. At pag-usapan natin kung anong laman ito. Konbanwa, Pilipino nandyan sa Japan. Konbanwa. Kay Mamo, Nakata Mina. Konbanwa. Sa kay kung sino man dyan nandyan. Alam ko si Adventure nandyan. Konbanwa. So anyway, what is our topic today is about that appeal. But before we talk about the appeal, let us talk about first what is now the latest in the run-up to the rally tomorrow ng Iglesia, pangunahan ng Iglesia ni Cristo. Marami din po yung sasali na hindi iglesia. At yan, bukas na natin makita ang pagkakaisa ng mga simbahan. Kahit anong simbahan ay nagkakaisa para lamang sa magandang bandang bansa natin, ang pamahalaan natin ay dapat magaganda. So ito ngayon, ang pinakabago po ngayon sa ginagawa ng mga bataan ni BBM, ang wala silang ibang depensa laban sa nilabas ni Saldico na pag-aamin na kung anong ginawa niya at pagtuturo kay BBM na siyang mastermind. At yung pangalawang video niya ay nilatag niya ang lahat ng mga maleta na ginamit na kinargahan ng pera. Tapos ang mga vloggers ni BBM at saka ni Tambaloslos, kung ano ng mga kwento inimbento. Kasi kung yung isa sa mga malita ron, may price tag pa. Siyempre natural, bibili sila ng ang mga noong araw ng paghatid. Kasi hindi naman normal yung magkaroon ka ng baleta. Hindi naman yun, wala naman dahilan yan, di ba? Mima Alicia. Gumamit naman kayo po ng kokote ninyo. Konting kokote lang po. Kasi lumalabas po, marites na pong ginagawa ninyo. Tapos, ang pinaka-the best lang na depensa ninyo, which is not a defense, ay magsasalita kayo na hearsay. Napakadaling depensa. Hearsay. Di na naman, paano magiging hearsay yun? Unang-una, nakalitrato yun. Siguro, alam naman ng kaibigan ko si Gemma ito eh. Kapag, sabihin natin, sa November 24, 2024, yan sabihin natin, petsa na yon. May kinuhang litrato yung kaibigan ko Gemma, wag na lang alamin ko anong apelyido na, basta kaibigan ko yun. Pinicturean niya sa cellphone ang mga bag, halimbawa, November 24, 2024. Hindi nyo ba alam na kapag binuksan yung file ng litrato yon, may tinatawag na properties. Ang properties, makita yung petsa kung kailan kinuha, kung may GPS pa yung cellphone, nakalagay kung saan kinukuha. Kaya, hindi kayo makakaligtas doon. Kasi pag binuksan yun, isinumiti ni Saldico yung lahat ng video na kinuha niya yung mga bag, maleta na puno ng pera, ay nakalagay po doon sa properties ng file na kung saan nakuha. May GPS kasaysayan na site yun eh. At saka nakalagay din kung kailan nakuha. Yan ang problema natin ngayon. So, ibig sabihin, yung kung kailan yung nakuha, mag-jive yun kung
kailan nagsimula yung mga delivery. At kung saan nakuha, edi lalabas po ngayon, ilalagay niya doon na malamang doon yun sa Valle Verde 6, sa number 28, Ladybug Street, corner Dragonfly. Yun po yung bahay ni Saldico sa Valle Verde na walang muebles, walang kahit anong furniture, kundi ang furniture nito puro maleta. Kasi dinisenyo po yun ng bahay na yun bilang tanggapan. Hindi tanggapan ng opisina, tanggapan ng pera. So, yan ang number 1 po na problema ninyo. Hindi po siya magiging hearsay kung may presenta na yan. Number 2, kung sabihin ninyo, sabi ang mga pakana ng ibang mga vlogger, lalo't mga abogado na vlogger, ay sabihin nila, hindi naman yun, hindi naman yun under oath. Ano ba kayo? Abogado ba kayo o hindi? Ang pinag-usapan dito, ilabas lang sa video. Wala pa yun. Sa huli na yan, kung ipresenta ko na, halimbawa si Gemma, na kaibigan ko, may binanggit sa video. Ngayon, kung kailanganin ko na siya na ipresenta ng kaso, dadalhin ko na ngayon siya sa korte. Sabihin ko lang, Your Honor, mga judges, ito na po yung si Gemma, yung salita sa video. Ngayon, sasabihin niya ulit dito sa harap ng korte, ang lahat ng binanggit niya sa video. Ganun lang ako kasimple. Tapos i-subject natin siya sa cross-examination ng kalabang mga abogado. So, ganun pong proseso. Ngayon, tama din naman si POV, Attorney Regal Oliva, tama naman siya sa pagsasabi, hindi pa ito magagamit na ebidensya sa anumang kaso yung video ng dalawang video ni Kiko, ni Saldico. Bakit? Kasi video pa lang naman yan eh. At wala pa naman sa kaso. Pero, daw kayo. Kung politika ang pag-usapan, atomic bomb po ito. Siyempre, sino ba namang hindi maniwala na tao ron? Alam naman natin ang video ay hindi nagsisinungaling. It's only a matter of formalization pag inipresenta sa korte. Okay, mga abogado, makinig kayo. Huwag niyo sabihin hindi kayo abogado. Kasi napakasimple lang yan ipatunayan yung sinabi ni Tambalos, ni Saldico. Tapos may insinuation pa sila na naasar pa ko, puro pa mga kakamping ka na sa salita, ginagdedepensa kay BBM. Bakit? Sabi nila kung talagang totoo yan, pumunta ka rito. Naku, ang payo ko naman kay Saldico, huwag ka muna umuwi. Umuwi ka lang kung wala nang killers dito. Kasi delikado ka pag uwi ka dito, papatayin ka talaga. Oy, naku, be careful. Naku, masira ang gitara ko. Next time, be careful. Ha? Nabasag ba? Hindi naman. Sahig na lang, pahigaan na lang sahig. Yung yung gitara na medyo natumba lang. Okay, it's my wish. Anyway, baka na nahiya lang siguro. Drawing. Anyway, so yan ganun sasabihin ko na ang advice ko lang kay Saldico is umuwi ka na lang dito kung wala ka ng kalabang papatay sa iyo. That's the best. Anyway, the case can wait. Kahit antayin mo na lang pag sa sunod na 2020 election kung sino presidente, saka ka lang umuwi, saka na lang kakasuhan ng plunder kung sino man si Bongbong Marcos. Okay? 25 billion pesos ang napunta kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos naman, natural, deny to death. Deny. Hanggang deny lang kayo. Ngayon, paano pa ngayon? Kailangan imbituhin pa ba yung camera na yun? Hindi na. May abangan ninyo ang yung video number 3. Sigurado ako yun. Diyan may ilalabas naman na bomba yan. So, ngayon, be reminded that today, as I speak, hindi pa importante ngayon na mag-take ng affidavit. Hindi pa importante. Antayin mo lang yan ni Saldico kung kailan siya uwi sa kanilang gagawin yan. Wag mo na kayo palinlang sa mga maraming mga vlogger na nagkukunwaring magaling. Dito naman tayo ngayon. Tapos na yan. Dito naman tayo ngayon pag-usapan natin si Digong. Kay Digong naman is nagsampa po siya ng tinatag na apila. So, bago natin siguro ipagpatuloy, magtawag muna tayo ng kanito. Nagtawag tayo ng mga ating mga
mga commenters, tawagin ko commenters, kahit nga kontra sa akin o hindi, ibabatiin ko rin kayo po ng isang magandang gabi. Si Regal Felipe, good evening. Harley Buluron, good evening. Doc watching from Tagaytay City. Galaxy, good evening, sir. God bless po, watching from Singapore. Sunny, Dr. Toto, maayong gabi. Tapos si Virgie Piquero, mga bangag, kaya wala silang kukuti. Kay Boyet Tiking, Boss Toto, sabi ni Mima Alicia, kay mali daw ang petsa. Ano mga pizza pinagsasabi mo? Roy Dikina, kasi ang problema niya baka pizza. Wala namang binanggit si kuan doon. Wala namang pong binanggit si Atsaldico na pizza. Basta sinabi niya yung 2025 na budget ay ginawa noong 2024. Tapos yung pera na yung pinamigay yun nung panahon ng nung nandoon na si Guteza. Aprobado na yung mga budget ninyo. Boytik Eng Bustoto, ay sabi niya, Roy Dikina, yung tag daw yun according to Guteza ay tag na laman ng maleta. Ay, ano depensa na lang yan? Ang what is important is nakita nyo ng mali-maleta na binabanggit ni Guteza. Bell NSGSD, maayong gabi, Engineer Director. Engineer Tirador pala. Mr. Doel, snap election is needed to change congressmen, senators, and president. Sa totoo lang, dapat lahat ng mga opisyal ng bayan natin, palitan natin. Kung pwede palang gawin ng taon-taon ng eleksyon para maubos pera na pambili ng buto. Boy, tigay ulit, Bustoto, kulang pa yan sa tirador mo si Mima, baka hindi pa naigo sa bala ng tirador mo. Glenn Mac, Dr. To, good afternoon from Malta and CDO. Relevant po ba ang final ni Attorney Kaufman na appeal? O mamaya, discuss natin. Relevant, very relevant. Tapos, malamang mananalo ito. Mary Jane Andrade. Ang dami pa rin ng paminta, utak, durog pa, nonsense yung comment. Go Idol, Toto. Sunny, Dr. Toto, love. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Cassandra Daisy, salamat Saldico for saving us Filipinos. So siya na ngayon ang hero ng mga Bicolano. Baby, remember po si Edward Snowden? He was a wanted fugitive after he leaked classified documents online revealing the existence of a global surveillance program. Like Saldico, he exposed it online. O yun. Zani, pag binarang bayang si Marcos, tatablan ba yan, Dr. Toto? O di kaya pakulam na lang natin, parang hindi halatang kinulam. Marinos, good evening, Dr. Toto. Naging Noynoy Aquino, 2.0 si Saldi ko. Nakahanda na ang sniper na pag umuwi siya. Naku naman. JL Latorsa Vlog, tax evasion nga ni BBM. Wala pang binayad sa gobyerno. Sisingilin na natin yan at ngayon nagnanakaw pa ng 25 billion 2024 budget tapos may 150 billion pang insertion. Makatang tambay. Good PM, Sir Toto. Shout out. Chicken Poop. Idol Toto, katotohanan. Darwin Pediasis. Ako naman, Katoto. Akala ko taga-pedia ka. Yan pala. Darwin, tapos letter P ang middle name. Ang apelido Diasis. Akala ko pedia. Marie Rose, game over na. Sunny, basta ako number 1 na taga-subaybay niyo po araw-araw. Salamat, Sunny. Cassandra Daisy, tugma ang statement ni Guteza at Saldico. Boyet Tiking, pizza na mga video daw sa mga maleta. 2024, sabi din Mima, mga mali daw. 2024, hindi naman ibig sabihin na kasi siyempre pabalik-balik ang gamit nun. Ano ka? At saka hindi yan na rason, Mima Alicia. Walang kwenta ang mga bagay pinagbabanggit mo. Doktor, ang importante na pizza dyan, pag binulat-lat mo, yung pizza ng video, makikita mo sa video yung pizza kung kailan kinuha. Sa properties ng file, mabukuha mo yan. Doktor, tawagin mo pa si Saldico na ako, Bukol Party List. At ngayon, hindi na. Tawagin ko na si Bicolano Express. Bicol Express. Noel Bonifacio, Maya Pabingi po, Idol Tato ni Toto. Maya Pabingi sa mga kabalin. Tapos, Naibag Rabing, Kapsat.
Tapos Julie Vilguera, yes, true. Malocate ang date at GPS. Naghanap ng corroborative witness ng DOJ sa statement ni Rodessa. Ayan si Saldico. Corroborated ang lahat. Armando De Lorino, good evening, Dr. Toto. Mabuhay kayo. Okay, umpisa natin. Ito po yung ang apila ni Duterte na sinampa ni Attorney Kaufman. Natuwa naman ako nung binasa ko. Bakit ako natuwa? Yung mga punto ko na argumento na sinabi ay na-incorporate niya, nasama. Hindi ko lang alam kung nabasa niyang argumento ko. Pero nandoon, nakita ko yung mga suggested arguments ko. Nakita ko na nilagay niya. Ito po ang apila. Title niya, Appeal. Appeal Brief on Jurisdiction. Ito yung title niya. Palaki natin para makita niyo. Appeal Brief on Jurisdiction. Source, Defense for Rodrigo Roa Duterte. So before Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, presiding judge, Judge Tumuco Akani. Hapon ito si Tumuco Akani. Si Judge Luz del Carmen ay taga Peru. Si Judge Salome Balunge Busay, hindi ko siya kilala, taga saan siya. Tapos si Judge Gotcha Lord Kipanidsi. Si Judge Kipanidsi po, sa unang apila ng Philippines, ay ang desisyon niya wala ng jurisdiction ang ICC. So malamang, i-maintain niya pa rin ang kanyang desisyon. Ang tanong na lang, sino kayang dalawa pa ang kanyang makonbinsi para manalo si Digong? Yan ang tanong. So, bahala na lang ang Diyos dyan. Kaya kung susundin nila ang tamang argumento po dyan ay wala na talaga pong jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. So, pero bago natin i-discuss, nais ko lang muna bagitin yung mga nangyari. Yung nga nangyari po dyan ay makikita natin na noong November 1, 2011, yung Rome Statute ay naging epektibo sa Pilipinas. So, ito ay dahil sa noong August, earlier than that, ay inaprubahan na ng Philippines sa yung one-third of the Senate, 2/3 of the Senate members, kasama si Bongbong Marcos, ay bumoto na magiging kasapi ang Pilipinas ng Rome Statute. Kaya noong November 1, 2011, nagsimula na tayo maging member. Tapos noong February 8, 2018, yung prosecutor ay nag-anunsyo, hindi nagsampa, nag-anunsyo na magbubukas sila ng preliminary examination sa kaso ng Pilipinas. Pag sinabi mo kaso sa Pilipinas, ang tinitingnan niyan, hindi lang si Duterte. Lahat ng iba pa na tao na pwedeng gumawa ng kasalanan sa ilalim ng mga criminal laws na pinapatupad ng International Criminal Court. Ano ba yung criminal laws pinapatupad ng International Criminal Court? Number 1 po is genocide. Yung genocide po, yung pagpapatay ng isang lahi. Kagaya ng ginawa ni Hitler nung pinapatay niya lahat ng Jew. 6 million Jews were killed during the Second World War. Pagkatapos, ang krimen na kasunod ay war crimes. Kung may gera, halimbawa sa pagitan ng Ukraine at saka Russia, kapag umalsa ng kamay at sumuko ang sundalo, hindi mo na pwedeng patayin. Bagkus, hulihin mo na lang at pakainin mo. Ang tawag diyan, prisoner of war. So, ang pangatlong criminal case na hinahawakan niyan ay yung war of invasion. Invasion, ibig sabihin, gaya ng ginawa ng Russia sa paglusob sa Ukraine, yan, kaya na-issuean ng warrant of arrest si Putin. Pagtapos ang pang-apat, yan pong crimes against humanity. So, yan po, 4 na krimen lang po pinaparusahan ng International Criminal Court. Pero may pang-5 dyan, yan yung tinatawag ng obstruction of justice. Halimbawa, may isang akusado doon at kinupkop mo at niligtas mo, inagaw mo sa kamay ng mga authority ng ICC, magkaroon ka ng kaso na against the ICC. So anyway, noong 8 February 2018, ulitin ko lang na nag-anunsyo na magbubukas ng preliminary examination ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Tapos noong March 17, 2019, ay nagsampa ng withdrawal ang Pilipinas na ayaw na nito maging member sa Rome Statute.
at ito'y sinampa noon sa opisina ng Secretary General ng United Nations. Noong 24 May 2021, ang prosecutor ay nagsampa ng request to be authorized para mag-investigate sa kaso sa Pilipinas. So, yan ay 2021 ay kung tutusin mo, lampas ng 2 taon mula noong March 17, 2019 na maging final ng withdrawal ng Pilipinas. So, in other words, hindi na member ang Pilipinas ng ICC nung magsampa sila ng authorization noong May 24, 2021. Tapos September 15, 2021 ay kahit na nag-withdraw ng Pilipinas ay inaprubahan pa rin ng pre-trial chamber ang pag-imbestiga. Ang pag-imbestiga kasi parang yan yung oras na nagsampa na ng reklamong opisyal ang mga Office of the Prosecutor laban kay Duterte. Ngayon yung apila, ang grounds for appeal ng apila ni Rodrigo Roa Duterte sa abogado ay ganito. Number 1, the pre-trial chamber erred in law by finding that Article 127 of the Rome Statute is lex specialis. So, tapos number 2 ground, tingnan natin. Ito number 2, 1. Ito, number 2 na ground nila is a preliminary examination is not a matter under consideration, pero mali ang pre-trial chamber sa pagdesisyon na yun ay matter under consideration. Yun ang number 2 nila na ground. Tingnan natin number 3. Ito number 3. Ang court ay hindi pag sinabi mong court na nakalagay na salita sa dali lang nagla-live pa ako. Live. Live pa. So, sabing court, hindi yan kasama ang Office of the Prosecutor ng ICC. So, yan ang mga grounds niya. Ano pa bang grounds niya ba? Number 4, ang pre-trial chamber ay nagkamali sa pagsasabi na matatalo yung kailangan mananaig daw ang jurisdiction dahil ang purpose ng Rome Statute ay parusahan ang mga karumal-dumal na krimen na tinatawag na crime against humanity. So, yan po ang grounds nila. Ngayon, i-discuss natin isa-isa. So, nakita ba ninyo? So, ito, ang unang ground, sabi ng mga abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, ang pre-trial chamber, tawagin natin pre-trial chamber, yung court o maliit na court na nag-asikaso sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga issue na hindi pa nagsisimula ang trial. Ano ba yun? Kung sa Pilipinas, kung abogado ka, nakikinig ka, yan po yung pre-trial sa Pilipinas. Siya dyan magdetermina sila ilan bang testigo mo, anong mga dokumento mo, anong mga ibang mga ipresenta mo na mga na isasabihin na hihingiin mo sa kalaban na iaminin, yan mga stipulations na tinatawag. At dito, makikita ka, pero may dagdag dito ang International Criminal Court na wala sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kapag mag-pre-trial, alam na may kaso na. Halimbawa, kinampang ka ng kaso, murder. Yan. Pagsampa pa lang information, may kaso, murder ka na kung sa Pilipinas. Pagdating ng pre-trial, ang pag-usapan na lang dyan, mga ilan ang ipresenta mong ebidensya na testigo. Ilang dokumento ipresenta mo. Tapos, sino-sino ang ipipresenta mo mga testigo. So, ganun lahat niyang pag-usapan. At kung anong mapag-usapan na dapat aminin. Kayo mga akusado, may aminin ba kayo? Usually, ang inaamin dyan ay sasabihin na yung pangalan na sabihin natin na Juan de la Cruz ay siya yung Juan de la Cruz
na inaakusa. At siya yung Juan de la Cruz ngayon nasa harap ng korte. Ganon yung mga pag-amin na limitado lamang dyan. Okay? So, let us proceed. Sabi ng abogado ni Kaufman, mali yung pretrial chamber sa pagsasabi na yung Article 127 ng Rome Statute ay lex specialis. Ibig sabihin special law na mag-prevail over the general law. So ngayon, ang decision kasi dito ng pretrial chamber ay ganito. Pero bago ko sabihin ang decision, banggitin ko muna yung naglalaban-laban ng mga batas ng Rome Statute. Sa panig ng ni Duterte, ang kanilang sinasandalan na batas ay Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C ng Rome Statute. Na kung saan, collectively, pag binasa mo yan, ang ibig sabihin ay pwedeng manghingi ng authority o magsimula ng kaso kung ang bansa na kung saan ang akusado ay kasapi, ay citizen, ay member pa siya ng International Criminal Court. So, ang tanong ngayon, kailan ba sinampa ang pag-request ng pre-trial ng authority to investigate o pagsimula ng kaso? Sinampa po ito noong May 24, 2021. At hindi na member ang Pilipinas. Kaya nung nag-request ang Office of the Prosecutor ng authority to investigate ay hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. So, yan ang contention nila, yan ang argumento nila. At kung hindi nakasapi, ay hindi na pwede aksyonan ang reklamo na sinampa noong araw na hindi nakasapi ang Pilipinas. Yan po ang argumento ng Pilipinas. Ang argumento naman ng mga kalaban na ni Duterte ay ganito. Hindi yan magmamatter ang Article 12 at saka Article 13 kasi ang dapat daw gamitin ay yung Article 127. At ang Article 127 po ay special law siya than Article 12 and Article 13. Yan ang sinasabi nila. So ngayon, ang argumento nila, kung special law, mananaig siya over the general law. Ang nakakatuwa pa rito, inamin ng pretrial chamber sa kanyang desisyon na tama ang mga abogado ni Duterte sa pagsasabi na ang Article 12 at Article 13 ng Rome Statute ay nag-uutos na tatanggapin ang kaso kung sa araw na pagsampa nito ay kasapi pa siya ng ICC. Umagree yung pretrial chamber. Pero, ang sinabi nila, pero yan po ay matatalo ng tinatawag na special law. Na kinoconsider na special law itong Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute din. Na kung saan ay nagsasabi naman ito na ang lahat ng mga bansa na kasapi ng ICC ay may karapatan na mag-withdraw muna sa ICC o umalis. Pero may kondisyon, 4 ang kondisyon. Ang unang kondisyon, magiging final lang ang withdrawal 1 taon matapos na isampa yung request to withdraw. Yan. So kung nagsampa ng withdrawal ang Pilipinas noong March 17, 2018, kailan ngayon ang final day na hindi na member Pilipinas? Kung 1 year, hindi, March 17, 2019, hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Yan ang puntos dyan. So ngayon, ang puntos na, balikan natin ang puntos ng mga abogado ni Duterte, sinabi, kapag sinampa mo yung request for investigation ay hindi na member ng Pilipinas, wala ng authority ang ICC. Pero sabi ko nga kanina, ang inargumento naman ng pretrial chamber ay sinabi na, oo, tama yan. Pero yan ay general law. At ang special law dito ay nagsasabi na sa Article 127. O sinabi ko kanina, ang Article 127, yan po, ano yan? Yan yung nagbibigay ng karapatan sa mga estado na kasapi ng ICC na mag-withdraw. Pero sabi ko, may 4 na kondisyon. At ang unang kondisyon ay dapat
patapusin muna ang 1 taon bago magiging final ang withdrawal. Okay? So, maliban dyan, ang pangalawang kondisyon, kailangan kung may obligasyon ang Pilipinas sa pagbabayad ng membership dues at iba pa dapat ng contributions, ay babayaran niya pa rin ito. Yan ang pangalawang kondisyon. Ang pangatlong kondisyon ay kung mayroong kasunduan o kooperasyon o pakipagtulungan na nangyari sa gitna ng ICC at Pilipinas bago maging final ang withdrawal, yun ay matutuloy-tuloy pa rin ang kasunduan. Number 4, kung may mga bagay na kinukonsidera na ng korte, ay iyon po mananatili. Ngayon, sinabi ng Pretrial Chamber na yung preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor noong February 8, 2018 ay kinukonsidera nila na matter under consideration by the court. At dahil dyan, tutuloy-tuloy ang trial. At ito po ay mas special o specific na provision kumpara sa general provision na Article 12 at Article 13 ng Rome Statute na nagsasabi na pwede lamang umpisahan ang kaso laban kay Duterte kung ang Pilipinas ay kasapi pa ng ICC. So general law lang daw yun. Tapos sinabi nila, yung matter under consideration by the court, yun po ay special law. Lex specialis ang tawag nila. Pero kung ganun, maniwala ba kayo dyan? Yan. Ang argumento na ginawa ng mga abogado ni Duterte ay wala pong batas na nagsasabi na ang preliminary examination ay pwedeng sabihin na matter under consideration. So pagsasabi sa pag-argumento na ganon, nabasa siguro ni Attorney Kaufman at saka ni Attorney Dab Jacobs ang aking pinost sa Facebook na wala pong batas na inilabas sa Rome Statute na nagsasabi na ang preliminary examination ay magbibigay kapangyarihan para magkaroon ng jurisdiction ng ICC. Ganun lang kasimple. Tapos ng laban. Actually lang, binasa kong argumento nila Attorney Kaufman. Ayoko magyabang pero mas magaling ako sumulat ng appeal dito. So anyway, at least binanggit nila yon. Although ibang pagka-words, at least binanggit nila na yung preliminary examination can never be considered as one that gives jurisdiction to the ICC because there is no clear law that gives the preliminary examination that power to acquire jurisdiction or authority to try and decide over Duterte case. Yan lang. Ganyan, natawa na ako nung sinabi ni Attorney Kaufman yun. At natuwa rin ako nung aking suggestion na sinabi rin, inamin din ng pretrial chamber na yung preliminary examination ay hindi angkop sa lahat ng bagay. Kung iba, sabihin, sa ibang bagay, hindi mo siya pwedeng gamitin na magbibigay ng jurisdiction sa ICC. Pero sa kaso do kay Duterte, dapat iyon po ay magbibigay ng power na magkaroon ng jurisdiction over Duterte. Di may double standard of justice. Talo na naman dito ngayon ang appeals chamber, ang pretrial chamber. Na sigurado ko sa ganung argumento, hindi mo po kasi pwede gamitin ang batas na hindi klaro para bigyan mo para tanggalan mo ng karapatan sa kalayaan ang isang tao. Di sila mismo, yung pretrial chamber, inamin nila na hindi sa lahat ng oras pwedeng gamitin ang preliminary examination na magkaroon ng kapangyarihan para lilitisin at husgahan ang isang tao. Very clear. Matatalo na naman dito sigurado kasi iba naman level yun. Sigurado ko mas mataas na level yung appeals chamber. Pangalawa, yung isa sa dalawang judge na nagdesisyon nung last year o the other year na nagsasabi na wala ng jurisdiction ng ICC Philippines
ay may natira pang isang judge dyan. Yung unang judge, si Brett Sambaut, ay nag-retire na. Ang naitira dyan, si Judge Lord Kim Pansi. Lord Kim Panidsi. Ang hirap na mapilido nito. Si Lord Gusa Kim Panidsi. Siya po ang isa sa nagsasabi, nagdesisyon sa dissenting opinion na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, hopefully, for Digong, baka makakumbinsi yun, yung argumento niya, sa dalawa pang judge na iba. So, kailangan lang niya ang dalawang judge para manalo na siya. So, nevertheless, nakikita natin na hindi matibay ang argumento ng pretrial chamber para sabihin na may jurisdiction siya ang ICC sa Pilipinas. Kita mo? So, ganun lamang po. Doon pa lang klarong-klaro na. At saka malabo, walang explanation din binigay ang pretrial chamber. Paano magiging special law ang Article 127, Paragraph 2? I-compare mo sa Article 12, Paragraph 2 at saka Article 13, Paragraph C. Yan naman ang problema nito. Pinoint out ni Atty. Kaufman na sa decision ng pretrial chamber, wala silang binanggit doon ni isang salita na nagsasabi kung nagpapaliwanag kung paano titingnan na isang special provision ang Article 127.2 o di kaya preliminary examination kung ikumpara sa Article 12. So, yan ang point for Duterte na yan. So, sabi niya, with this in mind, sabi ng Atty. Kaufman, lex specialis may only apply upon satisfaction of two preconditions. A, where two provisions relate to the same subject matter. B, when there is conflict or need to clarify these two provisions. So, ibig sabihin, ang lex specialis doctrine ay magagamitin lamang ng korte sakasakali na ang pag-usapan ay isang bagay kung gamitin mong isang batas at isang bagay din na tinitreat ng iba pang hiwalay na batas. So kung magkahiwalay na batas at kung magkaiba ang magiging epekto pag ginamit mo, diyan na magagamit ngayon ang lex specialis doctrine. Kung sino ang mas specific na batas, yan po ang mananaig. Okay? Dito naman, as the International Law Commission noted in its commentary on Article 55 of the draft articles of state responsibility, the lex specialis principle to apply, it is not enough that the same subject matter is dealt with by the two provisions. There must be some actual inconsistency between them. So whatever, ang argumento nila ng pretrial chamber, pag ginamit mo ang Article 12 saka Article 13 na nagsasabi na pwedeng simulan kay Duterte kung member pa ang Pilipinas, yan ang sinasabi sa Article 12 at Article 13. So, yan ang batas dyan. Ngayon, ang sinasabi naman sa Article 127, Paragraph 2, ay kung mayroong isang bagay o any matter under consideration by the court, ay magkaroon na daw ng jurisdiction para lilitisin si Duterte. So, asan dyan ang mas specific, asan ang mas general? Honestly speaking, hindi mo malalaman alin ang specific, alin ang general. So, in the absence of clarity, so dapat lahat ng doubt na duda ay iresolba pabor sa akusado na si Duterte. Ang tawag naman niya sa prinsipyo na yan na ginagamit sa buong mundo ay in dubio pro reo. Ibig sabihin, in doubt for the accused. When there is doubt as to the meaning of what is the meaning of the law or provision, then that doubt must be resolved in favor of Duterte being the accused. Ganon lang dapat dito. So, ibig sabihin, nevertheless, ma-clear out mo na ngayon na may existence ng doubt whether there is the application of lex specialis doctrine or none. So kung may doubt, ipabor dapat kay Duterte yan at ang pabor kay Duterte sasabihin na wala ng jurisdiction ang ICC laban kay Duterte. Okay? Yan na po siya sabi. Next, lack of discernible intent for the application of lex specialis.
Ang batas mismo hindi nagbabanggit kung kailan gagamitin ang lex specialis. So, kaya hindi pwede gamitin. That is, mismo sa decision mismo ng pretrial chamber, hindi sila nabanggit doon. So, ano pa? Dito, sa accordingly pretrial chamber's assertion that Article 127 is lex specialis is totally not supported by the drafting history of the statute or by subsequent scholarship. Next, inargue naman ni Attorney Kaufman na may misapplication ng lex specialis. So, disparity of subject matter. Iba-iba po yung gamit ng Article 12 at 13 kumpara sa Article 1 to 7. Yan ang pinapint out nila. Kasi ang Article 12, paragraph 2, ay ina-apply lamang po yan sa senaryo o sa sitwasyon na ang Pilipinas ay kasapi pa ng ICC at sampahan nila ng kasong crime against humanity si Duterte na citizen ng Philippines. Yan ang application ng Article 12. Tapos ano naman mag-apply 1 to 7? Article 1 to 7. Mag-apply yan sa any matter. Ibig sabihin, kahit yung matter na hindi pang criminal case ay kasama. So kung ako tanungin mo, mas general ang application ng Article 1 to 7 to. Kasi ang exact words ng Article 1 to 7, yung condition number 4, is that any matter under consideration by the court. Yung salitang any na lang eh. Kahit ano. Yung Article 12, isang sitwasyon lang. Basta kasapi pa ang Pilipinas ng ICC, pwede mag-imbestiga. Ikumpara mo sa kahit ano, ang labo naman, di ba? Maganda ng pag-argumento ni Kaufman. Tapos, in-apply din dito, ang natutuwa ako yung aking mga binlag, malamang nabasa ni Kaufman at sinabi niya na walang specific na batas na nagsasabi na nagbibigay ng kapangyarihan sa preliminary examination na magiging basihan para magkaroon ng kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga ang ICC sa pagkatao ni Duterte. So, sinabi na, quite simply, sabi ni Attorney Kaufman, the two laws, Article 12 and Article 27, deal with entirely different concept. Iba-iba yung tinutukoy. At saka, kahit isa sa kanila ay hindi special ng isa man. So, ibig sabihin, yung Article 12 can never be a special law of Article 1 to 7. Ang Article 1 to 7 can never be a special law of Article 12. Ganun na po ang argumento niya. So, neither nor ang nangyari. So, number 15 na argumento na, nor is there a conflict of ambiguity that would require clarification of one provision by the contrast to the other. So wala rin daw na klarong banggaan ng batas ng Article 12 paragraph 2 at saka Article 1 to 7 paragraph 2. Yan. So ngayon, moreover, Article 12 is self-contained and does not require Article 1 to 7 to clarify the modalities to be adopted. So indeed, Article 12.3 explicitly provides the process to be followed if the preconditions of Article 12.2 are not satisfied. Because in that case, if the case is not a party, still the ICC can have jurisdiction over the case if the state or the country of that person is voluntarily endorsing the authority of the International Criminal Court. Next, in light of the aforementioned, it is hard to comprehend how the pretrial chamber was able to rule that Article 1 to 7.2 of the statute makes a specific provision for the court to be able to exercise its jurisdiction if the matter concerned was already under consideration by the court. Yan na ang kontra. At saka Article 1 to 7, paragraph 2, ay wala rin specific provision na nagsasabi na kung anong connection nito sa exercise of jurisdiction. Wala. Kung ako naman tanungin mo, kung walang batas na nagsasabi that gives it jurisdiction, then it can never be used as giving jurisdiction to the ICC over the case of Digong Duterte. Yan po ang aking argumento.
Saying it another way, sinabi rin ni Attorney Kaufman, misapplication of lex specialis law, lack of normative conflict. Inulit niya lang na walang konflikto sa gitna ng Article 1 to 7 at Article 12. So may part 2 pa sila sa misapplication ng konsepto ng lex specialis ng Article 1 to 7 to at saka laban sa Article 12. Dito, pinoint out nila, hindi pwedeng gamitin na sasabihin na magpatuloy pa rin beyond 2 years na sasabihin ay magtutukoy sa investigation kasi binigyan na ng 1 taon ang prosecutor na umaksyon. Natapos ng 1 taon, hindi naman ito umaksyon. So, ibig sabihin, yung 1 taon na palugit, yun ang balance na binigay ng batas para hindi matutulog sa pansitan ang Office of the Prosecutor at gawa na kagad ng kaso. Ang problema sa kanila, natulog sa pansitan. Mahigit 2 taon bago sinampa yung kaso. Ngayon, sinabi na this would give jurisdiction a grossly inflated effect to Article 1 to 7 2 as found by the Judges Perindi, Britsambaut, and Lord Kipanidsi. In our view, sabi na ni Lord Kipanidsi at Judge Britsambaut, in our view, Article 1 to 7 of the statute is contained in the final clauses. The provisions contained in that part cannot alter the carefully crafted jurisdictional regime contained in Part 2. So, in other words, kung ang Article 12 ay nagtutukoy sa jurisdiction, hindi ito kayang talunin ng mga final provisions ng Rome Statute na 1 to 7 kasi hanggang Article 1 to 8 lang. Ayan, inulit lang nila ang next na statement nila, the pretrial chamber erred in law by basing its finding that Article 1 to 7 paragraph 2 is lex specialis on irrelevant policy consideration. Ay, nako. Dito sa ground 2 nila, preliminary examination is not a matter under consideration within the meaning. So, overly broad, napakalawak ng pag-interpret ng matter. Dapat ang matter may specific meaning. So, dapat na kung walang specific meaning, ibig sabihin, it can never constitute as lex specialis of Article 12, paragraph 2. So, nagrereklamo dito, pinoint out ni Attorney Kaufman na yung pretrial chamber ay inadapt nila ang polisiya na ang Article 1 to 7 ay nagbigay ng meaning na under consideration yung preliminary examination. So, very broad. At saka kung sa Pilipinas, ang jurisdiction yan ay unconstitutional na kagad kapag overly broad or overbreadth ang isang batas na overbreadth siya, hindi mo na maintindihan at parang hindi niya na alam ang konstitusyon, sinakop niya na lahat kasi overbreadth. Tapos dito, the pretrial chamber concomitantly failed to give due weight to the more restrictive language. Ibig sabihin, ginamit naman ni Attorney Kaufman kung anong meaning talaga ng mga salita gamit po sa Oxford Dictionary. Akala ko, ako lang gumagamit ng Oxford Dictionary pag dito sa Pilipinas ako nag-argumento. Pati sila pala gumagamit din. Yung pretrial chamber daw ay nagkamali sa batas nang ito ay ito inulit lang na yung preliminary examination ay renders a matter under consideration. So, pwede siguro basahin ko ito. The pretrial chamber is mistaken in asserting that the preliminary examination is statutory process regulated by Article 15 of the statute and Rules 46 through 50 of the Rules of Procedure and Evidence. Ang kontra nila, no statutory provision, walang batas na nagsasabi na ang conduct ng preliminary examination ay magbibigay ng legal or jurisdictional authority para dito.
Pagpapayagan kasi natin, ang prosecutor is free anytime to announce the preliminary examination. So dapat, para magiging binding sa akusado ito, dapat mayroong pagpayag ang korte. Ang problema, walang pagpayag dito ang pretrial chamber. Furthermore, even if the prosecution has taken significant steps during its preliminary examination, investigative measures such as those adopted under Rule 47.2 are discretionary. Rules 46 to 50 do not regulate a preliminary investigation. Rather, they provide the prosecutor with the means to preserve evidence which might otherwise be lost. Nagbabanggit na siya na ang Rule 46 to 50 ay hindi nagbibigay ng jurisdiction sa ICC, kundi nagbibigay lang ito ng pamantayan o di kaya measurement o kung anong gagawin para maitago ang mga ebidensya na hindi masisira. At walang batas, sabi niya, there is no statutory requirement. Walang batas na ang mga bagay na yan, steps, be effected for preliminary examination teachers. So walang batas na sabi na nagbigay ng authority na mag-exist ang preliminary examination. On the contrary, the prosecution is at liberty to conduct. O, ibig sabihin, natapos nila, nagsampa sila ng preliminary examination, tapos, ang ginawa nila, May 24, 2021, nagsampa sila ng request of authority. Ibig sabihin, umpisa ng kaso. How about, kung pagbigyan natin yan at wala palang limitasyon, pwede pala sila magsampa sa year at kaya ngayon, 2021 sila nagsampa. Pwede ba sila magsampa sa year 2030? Ilang taon na? Plus 10, mga 10 years na, mahigit. O di kaya 2050 o 60 years, mahigit. So kung iyan ang papayagan natin ang ganong interpretasyon na pwede magsampa, mag-upisa ng kaso, ang ICC dahil naka-preliminary examination na, ay nagbibigay lamang tayo ng kapangyarihan sa ICC na pwede magsimula ng kaso even 1,000 years after na magkaroon ng preliminary examination, which is mali. So masyadong extreme na yon. Ngayon, i-quote natin dito yung decision ni Judge Perin Libert-Sambaut at saka ni Judge Lord Kipanidze. Sabi nila, nung binasura nila na ang kaso, na sabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ito po sinabi nila. As to the second limb of the above-mentioned sentence in Article 127.2 of the statute, we consider that the prosecutor's preliminary examinations are not a matter under consideration by the court within the meaning of Article 127.2 of the statute, and that a situation is only under consideration by the court once a pretrial chamber authorizes an investigation into that situation. This is largely due to the informal nature of the preliminary examinations, which do not carry sufficient weight for engaging the court's jurisdiction. In the absence of a pretrial chamber's formal authorization of the commencement of an investigation pursuant to Article 15 of the statute, we consider that the last sentence of Article 127, Paragraph 2 of the statute cannot be relied upon to extend the prosecutor's power to submit an Article 15.3 request beyond the time the withdrawal just became effective. So, ang Article 15.3 kasi, nagbibigay siya ng kapangyarihan sa Office of the Prosecutor na mag-request na ng investigation. So, next, number 35. For this reason, an internal prosecutorial concern or random interest in situational crisis at the pre-investigation stage cannot and must not take precedence over state sovereign decision to withdraw. So, kung ganito gagawin, isa nilang argumento is, kung gano'n gagawin mo, di ano silbi pa nag-withdraw ang Pilipinas? Wala naman palang ito silbi. Yan pong argumento. So, hindi pwede na ibinigay ang karapatan sa pag-withdraw na ididipit lang naman ang purpose. Kaya isa sa argumento nila yan. So, in an apparent attempt to avoid such an outcome, the pretrial chamber suggested that not every preliminary examination would encompass a matter already under consideration by the court within the meaning of Article 127.2
According to the pretrial chamber, each situation will be analyzed on its merits to avoid abuse. So, ibig sabihin, sa kaso ng Pilipinas, sinabi niya na nag-a-apply ang preliminary examination para magkaroon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas o kay Duterte. Pero sinabi naman nila na hindi lahat ng pagkakataon ay magkaroon na pwedeng gamitin ganun. Anong klaseng batas? So, ibig sabihin, hindi ito batas. Kung hindi batas, hindi siya magmamatter para magpatuloy ang trial laban kay Duterte. Number 37, ultimately, the chamber's position is legally unsound. So, hindi matayuan. Okay, sinabi ko na nga, hindi pwede na magiging unlimited kung kailan lang gusto ng prosecutor na magsampa ng kaso kay Duterte. 10 years ago pa sila pala nag-withdraw Isasampa mo pa rin. 20 years ago na pala sila patay na si Duterte. Isasampa mo pa rin ang kaso. So, gano'n lang ho, kasimple explanation dyan. So, 2.3 pretrial chamber erred in law and fact by relying on alleged subsequent practice. Itong ginagawa kasi ng Pilipinas, nung ini-entertain pa rito ng mga investigator nila ni Remulla, binigyan pa ng eroplano, yan, tiningnan ng pretrial chamber yan na subsequent practices that can be given or can be interpreted to mean that the Philippines is giving consent to try Duterte. Ibig sabihin, parang tinraidor ni BBM ang taong nagtulong sa kanya para maging presidente siya. Parang tinraidor nila ni Remulla. So, it would therefore be a mistake to draw any legal conclusion. Ang argumento nila, wala yan, hindi kasama sa usapin yan. Tapos na, hindi na member ang Pilipinas. Kaya hindi na pwede gamitin. Diretso tayo sa iba pang argumento ni Attorney Kaufman. Ng pretrial chamber ay nagkamali sa batas sa pagsasabi ng preliminary examination at saka investigation ay pareho lang. Mali. Walang walang batas na sabi na pareho lang preliminary examination at investigation. Pangalawa, sa katotohanan ng buhay, ang preliminary examination ay nagagawa yan ng Office of the Prosecutor na kahit walang approval ng pretrial chamber court. Whereas, yung investigation ay hindi na pwede magawa kung walang approval ng pretrial chamber court. Ganun na kasimple mga argumento. Pag binasa ko itong iba, mahaba na, pero ganun lang ibig sabihin. Next, the court does not include the Office of the Prosecutor for the purposes of article. Okay. Nilagay lang argumento kasi ang sinasabi ng decision ng pretrial chamber sa eksaktong salita po na ginamit ng batas ay nagsasabi sa Article 27. Basahin natin, ipakita natin. Ito, ipakita natin ang Article 127 ng Rome Statute. Ako hindi ito Dali. Yan, Rome Statute. Ito, Article 15, makita nyo. Baba tayo sa Article 127. Tika mo na ito yung Article 12 kanina na binabanggit. Preconditions to the exercise of jurisdiction. Yan. Na sinasabi na pwede lamang manghingi ng authority to investigate kung kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Punta tayo o dumako tayo sa Article 127. Makikita nyo, Article 128 ang pinakahuling artikulo. Ang Article 127 ang second to the last. Withdrawal. A state party may withdraw by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of the receipt by the notification. So nakalagay sa sulat doon na dumating sa ICC kung kailan sila nag-file. At magbilang ka lang ng 1 year. Ibig sabihin, yung Office of the Prosecutor ay alam nila na nag-file ang Pilipinas ng withdrawal.
So dapat, para hindi man lang umabot 1 year, ay nagawa na nila ang kaso laban kay Duterte. So ito, nakalagay, the state shall not be discharged by reason of withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute, including financial obligations. So kung hindi pa nakabayad ng mga membership fees ng Philippines, magbabayad pa siya. At kailangan ituloy ng Pilipinas ang kasunduan o cooperation kung meron man na nagawa sa gitna ng ICC at Philippines nung panahon na hindi pa naging final ang withdrawal ng Philippines. At ang pang-apat, iyon yung tinatag na controversial matter. Nor shall it prejudice in any way continued consideration of any matter already under consideration by the court. Sino? Capital C ang court. Ang argumento nila ni Attorney Kaufman, abogado ni Duterte, ay yung salitang under matter, salitang court, capital C, ay hindi nagtutukoy, hindi sakop dyan yung Office of the Prosecutor. Kailangan desisyon ng pretrial chamber, sabi niya, hindi, kasama yan. Ganun ako kasimple. At sabi nila, pag sinabi mong Office of the Prosecutor, court, lahat na yun. Number 4, na argumento, pretrial chamber erred in law by finding that the object and purpose of the Rome Statute, di ibig sabihin, alam na nila na paso na, expired na ang karapatan sa pagsampa ng kaso, dinadaan nila sa rason, iyan naman ang pakay ng batas para parusahan ang mga karumal-dumal na mga kasalanan. Sapat ba yan? Ano lang ang silbi ngayon ng batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga bansa na pwede mag-withdraw na may effectivity na 1 year. Precisely yung 1 year na palugit ay binibigay niya na warning sa mga prosecutor, hoy, gumawa na kayo, magtrabaho kayo para hindi naabot sa deadline. Di ba? Ang tawag dyan, ignorance of the law din sila So, ibig sabihin, babalik pa rin ako. Pasalamat naman ako mga sustansya ng argumento ko na pinropose ko kay Attorney Kaufman ay nilagay ni Attorney Kaufman. Yung pinaka-importante na mga provisions na aking binabanggit doon. At ang pinakamamahal ko na argumento dyan is hindi pwede na bigyan natin ng kahulugan ang preliminary examination na isang under any matter na magbibigay ng kapangyarihan sa ICC na maghusga kay Duterte. Kahit nalampas na sa oras na palugit na hindi na member ito. Kasi kung papayagan natin yan, 1,000 years after na hindi tayo member, ay pwede pa rin isampa. Hindi pwede yun. It makes overbreathing, overboard. So kung overboard, hindi na siya pwede ma-entertain na tama. Kaya positive ako na kapag inargumento na ito, binusisi na ito ng appeals chamber, ay mababasura lamang ang kaso laban kay Digong. Ako, pupusta ko dito. Masarap siguro pustahan ito. At 2 buwan lang naman may desisyon na sa ginagawa ng ICC. Mabilis na 1 buwan, may 1 buwan may desisyon na. O kahit hindi pa maliwanag ang buwan, magkakaroon pa rin desisyon. O, di ba? Sana ang kanta, ang kinakanta ngayon ni Digong Duterte, ang favorite song ngayon ni Digong Duterte, please release me, let me go. For I don't love you anymore. Siyempre, alam naman iibigin ni Duterte ang kulungan. Your lips are warm while yours are cold. So release me and let me love again. Yan ang paborito ngayon ni Duterte para makalaya sa kulungan. So nevertheless, sa mga taga-DDS, I'm very positive enough na mananalo si Duterte pagdating sa appeals chamber. Well, ang iba naman, ang mga
pamilya ng biktima nagdadarasal na hindi na mananalo. Well, that's the law. That is what we see na dapat antayin natin ang decision ngayon. Anyway, maliban dyan, mayroon pang isang kontrobersya na pwedeng lumaya si Duterte. Yan yung motion o request na siya ay palayain dahil sa hindi na siya, ulyanin. O parang buang, hindi nyo po pwede lilitisin ang buang at i-convict buang. Hindi po pwede yun. Kailangan, paano matupad ang tinatawag na kailangan alam ng tao ang kaso laban sa kanya kung hindi niya maintindihan. So, ganun po yun ang sinasabi ko dito. So, kung maging ulyanin siya, nako, wala tayong magagawa. Mga siguro, 1 taon na ulyanin, hindi pa siya palabasin. Pero pag after 1 year, tuloy-tuloy pa rin, malalala. Pa-examinin siya sa mga sa mga bagong technical people, di, malamang ganun pa rin lalabas, pwede na siyang palayain. Siguro mga 90 plus years old na siya kung mangyari man yan. So nevertheless, lahat kayo na nagmamahal kay Digong Duterte, pagpatuloy niyo lang inyong pagdadarasal. At lahat kayo na umiiyak na walang katarungan na nakukuha dahil sa mga pinatay inyong mga kamag-anak, just pray. Sabi pa ni just pray. O sabi ni Michael Jackson, just call my name, I'll be there. Pero patay ni si Michael Jackson. So, anyway, yan na po ang aking kabuang diskusyon sa apila ni Duterte. It's up to you. You have already listened up. At kung gusto nyo mababasa, kasi hindi ko naman binasa lahat, kumbaga sinamarize ko lang ang aking presentasyon, you can read it. Ilagay ko po sa aking website, sa aking sa Facebook page ko, sa group page ko. Kung gusto niyo mabasa ang kopya ng apila ni Digong, ipopost ko po kay after this. So with that, ladies and gentlemen, mag-shout out na lang siguro ako. Saan ba ko na huli? Sige, si Maureen Igan, good evening, no? Mary Jane Andrade. Saan ba ako nag-last? Nabasa ko na eh. Si Darwin Pediasis, nabasa ko na. Pwede ako magsimula dito kay Cassandra Daisy. Tugma ang statement ni Gutis at Saldi ko. Yung kanina pala yun. Petsa ng mga video daw. Hindi, nabasa ko na yung kanina pa. Sorry. Armando De Lorino, good evening Toto, mabuhay ka. Arwin Flores, salamat po sa bagong update, idol from the North Bupan. Ay, salamat din. Tapos, Slick Creek, si Mima at Jake Magnus, may relasyon hindi alam ni Mrs. ni Jake. Si Mima at Jake. Nako, isa ka niyan. Ano tawag nito? Yan po ay, ayoko na naman, pang private persons na yan eh. Regine Ford, magandang gabi. Attorney Kausing, mabuhay po kayo. Alex Payas at Istores. Tapos, yes, sabi naman Trimon. Pipito Bato, dati si Pinky nagtatago panahon ni Gloria. Noon si Noynoy na presidente siya lumabas. Tapos si Boy Tiking, yung petsa ng mga video sa Malita, 2024 pa daw. Ang pizza sa Malita. Sa video, tingnan natin. Sabi ni kasi, hindi pa po dumating si Gutesa dyan, ay nag-deliver na. At ang budget na kinoconsider dyan, hindi lang 2025, 2023, tsaka 2024. Mary Rose, pumapayat si Saldi, hindi na siguro makatulog. Natural, kahit sino pa. Cassandra Daisy, God is good all the time. Yan, pinalabas niya si Marin Gutesa at Saldi ko. Si Bernard Magtibay, 6569. Lenilyn Bossing, Dr. Toto, bumaliktad na ang mundo dyan sa Pinas kasi malinaw pa sa tubig ang pagnanakaw ng administrasyon
Pero ang dami pang Pilipino na pinagtatanggol pa siya. Yan mga buang. Mila Disigim, papanagutin ang mga may sala. Ronaldo Ribas, Dr. Toto, good evening. Andyan po sa atin, watching from Abu Dhabi. Location offshore. Wow, offshore ka pala. Darwin Pidiasis, pinadikit-dikit ko lang ang pangalan ko, kaya akala mo Pidia. Siya na pala, Darwin P. Diasis, hindi Pidia. Natakot naman ako sa iyo, baka mapagkamalan mo ako si Kwan, si may hair follicle, wala naman akong hair. So, hindi ako magiging addict. Cassandra Daisy, last touch ka, Marcos Jr. sa budget. Yan, ang pag-basketball, kung sino last touch, siya mananagot. So, Galaxy, hintayin natin ang part 3. Si Baby, magbenta ng gold bars at nag-invest sa Marlica Punch. Yung ginawa ni Marcos, nagbenta ng 25 ton na gold bars worth 140 billion pesos. Kinuha pa yung 90 billion sa PhilHealth. Kinuha pa yung 115 billion or 117 billion. Kinuha pa sa PDIC. Yung PDIC po yung insurer ng mga bangko. Pag matumba ang bangko, sa probinsya, sila ang magbibigay ng magbabalik ng mga deposito ng mga depositors. Si Polito Obispo, talagang walang kwenta si Alicia. Linilin Busing, never mapababa si BBM kasi maraming Pinoy pinagpapalit ang kanilang kaluluwa. Sige lang. Mariros, parte siguro another pasabog. Open na ang malita habang binibilang ang pera. Cassandra Daisy, the best ka talaga, Tony Toto. Causing from the start. Salamat naman po. Glenn Mac, Dr. Toto, sana ma-meet mo si Inday Sara at kuning kanya na ombudsman. Kung ako ombudsman, ako maraming matitigbas. Charlie Whiskey, akala ko ICC said they have jurisdiction based sa treaty. Ang sinabi Charlie Whiskey, ang nagsabi lang dyan ay yung mababang korte ng ICC, yung tinatag na pretrial chamber. Pero may karapatan pa si Duterte mag-apila. Kaya nag-apila siya sa appeals court ng ICC. Kaya doon natin malalaman kung anong desisyon ng appeals court. Ernesto Mark Gregor Anthony Vera De Vera Jr. Shout out from North Virginia, USA, sir. Thank you naman. Tapos, Bibi, si Netanyahu at Putin may mga warrant of arrest sa ICC pero di magawang hulihin ng Interpol. Si Bibi, si Putin at Netanyahu, nabasa ko na pala. Mercado Cathy, Dr. Toto Kasing, good evening and happy weekend and keep safe. Si Darwin Pediasis, Katoto, upang sasabihin lang may authority, sila hindi ba nila gamitin ang Article 59? Ang Article 59 kasi po patungkol yun sa utos na kung mahuli nyo si Duterte ay ibigay nyo sa korte ninyo dyan sa Pilipinas. Hindi ginawa. Hindi po mag-apply ang Article 59. Lisa Tanaka, kaya nga magiging illegal na at maghimasok na sa teritoryo na ang may teritoryo. Life Forever, Dr. Kausing, hindi po ba pwede gamitin sa korte yung may personal knowledge kasi malimit ko marinig kay Lacson yan. Maganda yung personal knowledge kasi pag personal mong alam, pag ikaw police, hindi mo pwede hulihin ang isang tao kung wala kang personal na alam na caught in the act siya. So kung base lamang sa sabong ng iba na gumagawa siya ng krimen, ay kung hindi mo nakita, hindi ka mag-aresto. Hindi pwede mag-aresto. Ha? So, Hetty Basiso, Basislaw Moises, maayong gabi, sir. Mr. Noel, the law is simple. The crime is committed when a country is a member. Darwin Pediasis, di ba pag first impression, it's a back to basic? O yung first impression po yung kaso ni Kwan. Ni Duterte, wala pang kasong ganito sa Kwan, sa The Hague. So, Mr. Noel, the leader of the country, killed 10,000 people. After 1 year, the country withdrew. Does that mean its leader is not liable? Okay, so ang rason ko niyan, depende kung una, kung member. Pangalawa, kung member, kailangan nakapag-file ng information or request for authority to investigate ang pretrial, ang office of the prosecutor. So Mr. Nobel, always remember the main objective. What is the intent of the law? What is the intent why ICC was created? So Ron Robert Go,
paano makalaya siya sa bayad nga ang ICC. Suspetsa ko rin no. Aladdin Dial, good evening sa Toto Kausing, watching from Neom, Tabuk City, Kisay. Mayroon bang Tabuk City sa Kingdom Saudi Arabia? Akala kong Tabuk sa Kalinga lang, no? Patsada na pagka-explain ng detalyado, sir. Daghang salamat. Okay, welcome. Rodi Rabi, maraming salamat po. So, Domiciano Balisala, good evening. Tapos, Pastor Rodi Rabi, President Duterte will be freed and automatic will be released through old age. So, Pastor Geoffrey, Pastor, good evening. Mr. Noel, preliminary was not conducted because Duterte admin did not cooperate with ICC and threatened the ICC. Hindi po, may na preliminary examination, meron po. Kung ano man ibig sabihin preliminary, ay hindi ko maintindihan. Pero may preliminary examination inanunsyo na naggumawa sila, nag-investigate sila. Pero sila lang. Hindi nila pinaalam sa korte. Nung marami silang ebidensya, saka sila humingi ng authority sa korte na mag-investigate sila. Rodi Rabi, let us pray for immediate release of President Duterte. Pastor Jeffrey, kalbo. Ay, talagang wala ka rin tatawag sa ngayon. Kalbo naman ako. Alam, sabihin natin may buhok ako, wala naman akong buhok. Pag sinabi ko may buhok ako, di fake news yun, di ba? Mr. Noel, the case was filed by Trillanes Group. Hindi lang po Trillanes, marami pang iba po. Ang nag-umpisa, nag-trigger si Trillanes. Ang abogado ni dyan si Attorney Karim Khan. So, si Mr. Noel, specific meaning, what was the intent? Why SEC was created? Pero ang intent stops when the law does not apply anymore. Kagaya sa Pilipinas, it does not apply anymore. Justex Humawas, Celosio, ICC, Kangaroo Court, kasi hindi ka na pwede mag-apila. Mr. Noel, intent of the law. Okay, ulit-ulit ang intent of the law si Mr. Noel. Okay, Cassandra Daisy, Pastor Jeffrey, ang sweldo bilang stroll ay galing. O yun, si Mr. Noel nakasweldo na. Kasi 15 ngayon eh. So lahat ng trolls ngayon, may bonus kayo. Kaharudin Kamar. Assalamualaikum sir. Alaikum assalam. Kaharudin. Maapya kagawi sa inyo langon. Saan sa barn? So sa totoo, kala ko noon matunog yan si Soto pero demonyo pala. Si Helen Buluran, political persecution abuse masyado. Rodi Rabi, President Duterte case is not covered by the ICC jurisdiction because the Philippines is not a member by ICC anymore. Tama na yan. Harley Buluran, kaya wala talaga yan utang na loob si BBM. Pero darating din ang karma sa kanya. Sabi pa nga ni Aisa Sigera ay PNP. Alam mo ba yung PNP, Gemma? Sabi ni Aisa Sigera, pagdating ng panahon, lalabas ka rin. Duterte, BBM, weak leader, drug addict, GL, Lator sa vlog, corrupt, ICC, wala na kasi silang Mauro na bansa. Mauro pala, umalis na palang Mauro sa kanila. Gusto nila mayroong makulong na makuhang contribution sa iba't ibang bansa. Tapos, Mr. Noel, andyan ka na naman Mr. Noel, kung ano pinagbabanggit mo. Lichen, like dan po. Rodi Rabi, bluff lang pala kay Anju. Talo ka sa Akso? Ano tawag niyan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bluff yun, ha? Tingin ko, nagpaganda lang ata sila para mag-away-away, para pag-usapan. Rodrigo Gatos, idol kita. Toto, Tirador, salamat po. Nagpakita na si Bantag. Talo. Asan si Bantag? Hindi ko nakita. Sumuko siya. Lichen, hindi naman hinuli si Perante. Kinidnap po siya. Tama po yan. Nagpakita na pala si Bantag. Saan ba si Bantag? Magpakita. Hulihin na yan. Ron Robert Go, bukas matatapos naman na ang paghirap ng mga tao. Dennis Kausing, hello Brad. Ronald Lustanyas, sana magising na po ang mga tao. Grabe, nakatulara na
ang mga pirang kinukurakot, nakakalula. Oh. Ron Robert, go. Alam mo kung bigyan ako ng isang malita noon, ayain ko na sa Amerika nito ang kaibigan ko, si Gemma at saka si Annabel. Huwag niyang habulin bahay niyo. Ron Robert, go, maubos na din ang trolls, wala ng pambayad. Cassandra Daisy, malapit na mawalan ng trabaho kasi booking na mastermind, tukoy na. Ami Calnia, good evening, Attorney Toto. Watching from Laguna. Stopover para kumain. Oh, akala ko nasa Bicol na kayo. So, biyahing Bicol pa kayo. Kaharudin, Kamar. Oh, mapya kagawi. Pakat. Oh, pagari. Oh, mga tausog. Marayaw may naat. Mga Chabacano. Buenas noches. Mga Surigao nun. Maradyaw nga duyom sa inyo hurot. Sa mga Cebuano, maayong gabi. Sa mga waray-waray, maupay kagabi. Sa mga Bicolano, maray na banggi. Sa mga kabalik ko, mayapabingi. Sa mga kabsat ko, lalo na kay Manong Chabit, naimbang rebim. Nandiyan lang tayo ngayon, at ito'y mahigit 1 kalahating oras na tayo.